Bitbit pa ni Dan ang pinakatatagong litratong ito ng kanyang mama na si Nilda Bongar na magpunta sa OWA ngayong hapon. 1 taon at 5 buwan nang nawawala si Nilda na OFW sa Jeddah, Saudi Arabia dahil yumao na rin ang kanyang ama. Masakit kay Dan at 3 pang nakababatang kapatid na hindi alam kung ano ang nangyari sa kanilang ina. Lagi raw niyang iniisip ang bilin ng kanyang mama bago siya umalis para makipagsapalaran sa Saudi. Kaya sa panganay, kailangan kong gabayan yung mga kapatid ko, i-guide sila. Kasama ang NGO na Blas Ople Policy Center, kinausap ni Dan at kanyang tiyuhin si OWA Administrator Hans Kakdak, ilang DFA personnel at mga kinatawan ng agency ni Nilda, ang Zontar Manpower Services Incorporated. Ayon sa records ng OWA, May 2016, nang ma-deploy papuntang Jeddah si Nilda. September 2016, natanggap ng OWA ang report umano ng amo ni Nilda sa Saudi Police na naglayas siya. Natimbrihan yung Saudi counterpart on the ground. At nagkaroon ng effort to look for her at that stage. So, at that stage, hindi nahanap. Ayon sa OWA, nagpadala na ng note verbal ang ating embahada sa Jeddah sa Ministry of Foreign Affairs para gawing puspusan ang paghahanap kay Nilda. Sa ngayon, wala pa ring impormasyong ibinibigay ang Saudi authorities maliban sa public advisories na ipinakalat. Pero noon pa man, may kutob na ang pamilya base sa huling nabanggit nito sa kanyang mga kaanak. Nabanggit siyang problema kaso walang specific kung anong problema talaga. Sana mapabilis po yung action sa paghanap sa nanay ko. Bagaman nakikipagtulungan ng recruitment agency, irerekomenda na rin ng OWA sa POEA na imbestigahan ang pagbibigay nila ng tulong sa pamilya. Nauna nang sinabi ng agency na inaksyonan nila ang report ng pagkawala ni Nilda. Ayon sa Blas Ople Policy Center, sadyang kulang ang mga tauhan ng ating gobyerno sa Middle East. Sa Jeddah, ang alam kong ratio ay 1 embassy personnel to 11,000 workers. Kahit na gusto ng DOLE, ng DFA, na damihan pa, subject pa rin yun sa approval ng host government. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello, nagpadala na ng karagdagang tauhan ang DOLE, POEA at OWA, maging ang DFA sa Kuwait at iba pang bansa sa Middle East. Sinabi rin ng DOLE na ilan pa sa mga laman ng MOU sa Kuwait ay ang pagbabawal sa mga employers na kumpiskahin ang mga cellphone ng mga household service worker. Bawal din dapat ang pagbebenta ng mga employers sa ibang employer ng labag sa kagustuhan ng isang OFW. JP Soriano, nakatutok 24 oras.